Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. 2 linggo nang nakakalipas mula nang kumalat sa mga social media sites at sa mga balita ang larawan na ito ni Xi Jinping na Pangulo ng bansang China. Sa larawan makikita ang Pangulo na tila may iniindang sakit sa kanyang katawan at halos napapikit pa ito sa sobrang sakit. Tila inatake siya ng kung anong sakit sa katawan at hindi na itago ng Pangulo ang kanyang emosyon na naaktuhan namang nakuhanan ang larawan. Kumakalat hanggang sa ngayon ang larawan na ito at sinasabi ng ilang mga nakakita dito na inatake na umano ng stroke ang Pangulo. May mga nagsasabi pa na isa lamang ito sa mga dadanasing karma ng Pangulo dahil sa kanyang kasakiman at ng kanyang gobyerno. May katotohanan nga bang lumabas na larawang ito at totoo nga bang na-stroke si Xi Jinping? Parte nga ba ito ng kanyang karma? Sunod-sunod na malakas na ulan na nagdulot ng malawakang pagbaha, mudslide, landslide, matinding init at ang pagguho ng mga kalsada at gusali. Ilan lamang yan sa mga nararanasan ngayon ng bansang China na ang ilan sa atin ay sinasabing karma umano ito ng bansa dahil sa pangaagaw nito ng teritoryo sa mga kalapit nitong mga bansa kasama na nga ang Pilipinas. Subalit sa ngayon, tila hindi na lamang ang bansang China ang nakakaranas ng karma kundi ang mismong leader nito na si Xi Jinping. Dahil nga ata siya ang punot dulo ng nangyayaring tensyon ngayon sa South China Sea, tila siya naman ang pinaglalaroan ngayon at ang nakakaranas ng karma. Para nga naman matigil na ang lahat, kailangang puntiryahin ng puno na siyang nagbibigay buhay sa mga sanga, dahon at bunga nito. Marami ang naniniwala na ang larawan na ito ni Xi Jinping ay larawan bago siya dalhin sa ospital matapos siyang atakihin ng stroke. Subalit kung mas gagalugarin ng internet, ang larawang ito pala ni Xi Jinping ay hindi lamang isa kundi 2. Ang mga larawang ito ay nakunan sa National People's Congress at sa ilang kopya ng larawang ito na kumakalat sa internet, may mga caption na inatake umano ng stroke ang Pangulo ng China. Habang ito'y nakikisa sa Communist Party meeting nitong Hulyo 18 lamang. Subalit walang opisyal o legit na balita na totoo ngang na-stroke si Xi Jinping noong araw na iyon. Gayunpaman, nagulantang at nabahala ang mga mamamayan ng China sa kinakaharap na sitwasyon ngayon ng kanilang mahal na Pangulo. Dumagsa agad ang mensahe ng pakikiramay sa Pangulo kahit hindi pa man kumpirmado kung anong totoong kalagayan ng kalusugan ng kanilang leader. Pero ang totoo pala at ayon sa mas malalim na pagsisiyasat, ang naturang mga larawan pala ay hindi nakunan nitong Hulyo lamang, kundi nakunan nito noon pang Marso ng kasalukuyang taon. Ang larawan ay nakunan sa National People's Congress habang papatapos na ang kanilang session noong araw na iyon. Ang larawan na ito ay kinuha ng isang photographer mula sa isang sikat na pahayagan na kanyang ipinablish sa social media at nilagyan niya ng caption na drinking from a cup. Habang ang larawang ito naman na inakala ng mga tao na inatake ng stroke ang Pangulo ay kuha naman ng Associated Press na ipinablish din nila sa mga social media sites at sa internet at may caption na reacting after drinking from a cup. Maaaring ang iniinom ni Jinping mula sa tasa ay may ibang lasa na hindi nito nagustuhan o di kay kakaiba sa kanyang panlasa kaya naging ganun ang kanyang reaksyon. Hindi ito na-stroke at lalong hindi ito inatake sa puso dahil ang larawan na ito ay saktong nakuha ang reaksyon ng Pangulo matapos niyang humigop ng kung anumang inumin sa kanyang tasa. Normal lamang na reaksyon ito ng isang tao lalo na kung makakatikim sila ng hindi nila gustong lasa o di kaya ay bago sa kanilang dila. Sa katunayan, 4 hanggang 5 minuto lamang ang lumipas ay muling nakuhanan ng larawan ng Associated Press ang Pangulo na nakatayo na at tapos nang uminom. Tumayo ito na nakangiti at walang iniindang kahit anong sakit para kantahin ang kanilang pambansang awitin sa kanilang closing session noong 11 ng Marso 2024.
Nililinaw ngayon ng China na hindi inatake ang Pangulo at nasa mabuting kalagayan nito. Hindi man totoo na na-stroke ang Pangulo, malamang ay dapat na mag-alala ngayon ng mga mamamayan ng China dahil sa totoong sakit na iniinda ng kanilang Pangulo. Ang sakit na ito ay hindi chismis at walang halong biro. Hindi din ito gawa-gawa lamang at hindi base sa kung anumang picture sa internet. Si Xi Jinping ay nagkaroon ng sakit na tinatawag na cerebral aneurysm o intracranial aneurysm. Ito ay isang kondisyon na kung saan ang mga blood vessel ng isang tao sa kanyang utak ay humihina na nagdudulot ng paglobo ng mga ito at napupuno ng dugo. Karaniwan itong nangyayari sa parteng base ng skull ng isang tao at sa underside na bahagi ng utak. Ayon sa mga eksperto, maaaring magresulta ito ng life-threatening na pagdurugo lalo na kung magkaroon ng leak sa utak at rupture. Noong bago matapos ang taong 2021, si Xi Jinping ay isinugod sa ospital taglay ang nasabing kondisyon. Ilang buwan lamang ito bago naman mapabalitang si Vladimir Putin ay may cancer at Parkinson's disease. Sa halip na surgery, mas pinili ng Pangulo ng China na isagawa sa kanya ang isang traditional Chinese medication. Noong mga panahong iyon, mas pinili ni Xi Jinping na wag dumalo sa mga pagpupulong lalo't kasagsagan pa din ng COVID-19 sa kanilang bansa. Tsaka lamang ito lobas at dumalo sa mga pagtitipon ng ilunsadang Winter Olympics sa Beijing. Noong siya ay bumisita sa Italia taong 2019, marami ang nakapansin sa kakaibang paglalakad ng Pangulo at ang hindi niya maitagong iniinda niyang sakit sa kanyang mga binti. Nang siya naman ay dumating sa France sa kanya pa ding 2019 tour, nakita sa Xi Jinping na inaalalayan siya para lamang siya makaupo. Taong 2020, dahil sa kanyang tila naging mabagal na pagsasalita at pagubo, nahuli ng dating si Xi Jinping sa kanyang dadalawang pagtitipon sa Beijing. Ang mga ulat na ito tungkol sa kalusugan ng Pangulo ng China ay nagsilabas matapos ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay unang napaulat na sumailalim sa cancer surgery subalit hindi kumpirmado ang naturang ulat. Naging laman pa noon ng mga balita na karma ito ni Putin dahil sa ginagawa nitong pananakop sa bansang Ukraine. Ayon sa mga reporte, kasalukuyang nakikipaglaban si Vladimir Putin sa sakit na abdominal cancer at Parkinson's disease. Napabalita pa na malapit na umunong mawala si Putin at matapos ang kanyang paghahari-harian sa Russia. Ang mga nangyayaring ito kina Xi Jinping at Vladimir Putin ay maaring para sa iba ay karma dahil sa kanilang ginagawang mga kasakiman, subalit sa totoo lang, ang mga sakit na ito ay bunga ng pang-aabuso nila, hindi sa ibang mga bansa at sa mga maliit na tao, kundi pang-aabuso nila sa kanilang katawan at kalusugan. Bilang mga lider ng mga higanting bansa sa mundo, hindi sumasapat ang iisa lamang nilang katawan upang gampanan ang dapat nilang gawin bilang Pangulo. Madalas ay nawawala na sila ng panahon para magpahinga at mas inilalaan nila ang kanilang oras sa mga gawain bilang mga pangulo ng kani-kanilang mga bansa. Kaya ang ending, katawan din nila ang napapabayaan at kalusugan nila ang nalalagay sa alanganin. Kaya sa mga tao dyan na sige lang ang trabaho para sa kanilang pamilya, saludo po ako sa inyo. Pero dapat ay matuto tayong magpahinga at mag-relax. Hindi naman bawal maging masipag pero ano pang magagawa mo na dahil sa sobrang kasipagan mo, sarili mo namang kalusugan ang nakakatamaran mong alagaan. Aanhin mo pang maraming pera kung maaga ka namang hihiga na pantay na ang mga paa. Totoo talaga ang mga kasabihang health is wealth. Hindi mo mapakikinabangan ang yaman mo kung maaga kang mawawala sa mundo. Matutong magpahinga, mag-relax at mag-enjoy habang ikaw ay nabubuhay pa. Kaunting trivia mga paps. Alam nyo ba na sa maniwala kayo sa hindi, akin ang nabanggit na ang Russia at China ay kilalang magkaalyansang bansa noon pa man, pero sa kabila ng maraming kasunduang pinirmahan sa pagitan ng mga bansang China at Russia, pinipilit pa rin ng China na ang halos 160 square kilometers na bahagi ng Russia ay kanila. Ito'y kahit noong unang panahon pa man ay tinalo na ng bansang China ang Russia at napagkasunduan na rin na sa Russia mapupunta ang naturang teritoryo. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ding malinaw na pagbabago sa naturang iringan.